Hi everyone, magandang araw po sa ating lahat. So tayo po ay muli mag-aaral ng salita ng Diyos. So muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Damutanan from GCS Geo Camarin Family, ang makasama niyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world, welcome everyone. At siyempre, ang kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family, welcome din po sa bawat isa inyo. Amen. So, purihin ng Diyos. So, tayo sumandaling yumukot manalangin. Lord, thank you sa aming pag-aaral mo rin salita. Pagpalaan niyo po ito at lahat na nakatunin sa oras na ito. Let thy name be glorified, Lord, sa kabuuan ng pag-aaral namin ito na yung salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. So, pagpatuloy po natin, part 2, yung ating pinag-aral nakaraan patungkol sa panampalataya. So, ang ating pinag-aral nakaraan ay faith that please God. Nasa ikalawang bahagi po tayo. So, hindi po tayo umalis sa ating foundation verse sa book of Hebrew 11 verse 6. Sabi ron, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Hallelujah. Lord, thank you once again sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Mangusap ka sabot sa amin. Salamat muli sa mga kapahayagan ng mga salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So, faith that please God. Hallelujah. So, sabi nga, kapag tayo ay nananampalataya sa Diyos, nalulugod ang Diyos. Kasi hindi nalulugod ang Diyos sa walang pananampalataya sa Diyos. At pag tayo nananampalataya sa Diyos, dapat sabi, pag sinabi natin nananampalataya sa Diyos, dapat naniniwala tayo na siya ay nananatili sa buhay ng Diyos. Hallelujah. At ang good news, pag tayo po ay naniniwala sa Kanya, ay promise ng Lord sa amin, and that He rewards those who earnestly seek Him. So, ibig sabihin, binibigyan ni Lord ng gantimpala. Binibigyan ni Lord ng reward yung mga seryosong mga naghahanap sa Kanya. Amen? So, sabi ko nakaraan, faith is a central to the Christian life. Ang pananampalataya, ito po ay sentro ng Kristiyanong pananampalataya. Okay? So, yun po. And it's not just believing that God exists, okay, but trusting Him deeply and living in obedience to His Word. So, yun po yung mga palaala sa atin ng Diyos. Okay? So, ano po ba yung faith na nakalugod sa Diyos? Faith that please God. So, nagbigay po sa inyo nakaraan ng 3. Ngayon, magbibigay ulit ako ng pangalawa sa ating ikalawang bahagi. Okay? So, first sa ating short recap is faith is trusting in God's existence and character. So, para malugod ang Diyos sa ating panampalataya sa Kanya. Okay? Faith that please God. So, siyempre, napaka-importante yung faith. Nagtitiwala tayo sa Diyos na siya'y buhay. At nagtitiwala tayo sa Kanyang mga katangian. Hallelujah. So, to please God, faith must begin with belief that He is real and trustworthy. Amen? Purihin ng Diyos. So, yun po yung unang-una sa ating short recap. The second, so hindi ko na po ibibigyan ng emphasis dahil na nagre-recap lang po tayo. Faith requires obedience and action. So, kung gusto nating malugod ang Diyos, ang kinalugdan ng Diyos na panampalataya ay nangailangan ito ng pagsunod at pagkilos. Amen? Hallelujah. So, pag wala yung pagsunod, hindi malulugod ang Diyos. Kung wala yung action, hindi malulugod ang Diyos. Kaya nga, obedience and action. Siyempre, pag sumunod ka, kasunod yung action. Mayroon ba namang sumusunod na hindi uma-action? Hindi pwedeng bibig lang. Lord, I follow you, pero hanggang bibig lang. Walang action. Okay? Kaya napaka-importante po yung action. So, genuine faith produces action. It's not passive. Amen? Malinaw po yung ating binanggit na karaan, James 2 verse 17, faith without action is dead. Ang panampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Kaya nga sabi natin nakaraan, si Abraham, God commended Abraham's faith because he obeyed even when asked to sacrifice Isaac. Hindi siya nagdalawang isip, di ba? So pangatlo na nabanggit na nakaraan, faith trust God's promises even when not seen. So ang panampalataya ay pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos kahit na hindi pa natin nakikita. Amen?
Purihin ng Diyos. So, faith believes in God's promises despite circumstances. Hallelujah. Kaya nga ang utos sa atin ng Panginoon sa book of 2 Corinthians 5 verse 7, so we must walk by faith, so we must live by faith, not by sight. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Okay, ngayon pupunta na po tayo sa pang-apat. Pang-apat, faith is earnestly seeking God. Amen? So sabi nga sa ating foundation verse sa book of Hebrew chapter 11 verse 6, sabi roon, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards to those who earnestly seek Him. Earnestly. Amen? So pag sinabing earnestly, dapat seryoso. Seryoso tayong naghahanap sa Diyos. Seeking God. Actually, hindi naman nawawala ang Diyos eh. Nandyan lang naman ang Diyos natin eh. Tao lang ang nawawala. Okay? So, pleasing faith actively pursues God's presence and will. Amen? Hallelujah. So, nandun yung ating pagpupurso natin sa presensya ng Diyos. Gustong-gusto natin. Manatili sa presence ng Panginoon. Yun yung nakakalugod ng panampalataya. Gustong-gusto mong lumapit sa presence ng Panginoon at sa Kanyang kalooban lang tayo mabubuhay. Yun yung panampalataya nakakalugod sa Diyos. Diba? Malinaw po yung Hebrew chapter 11 verse 6. Rewards come to those who diligently or earnestly seek Him. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya napaka-importante po yung ating pananampalataya sa Diyos ay talagang marubdob, seryoso. Amen? Yung ating pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon. Amen? Purihin ng Diyos. So, napakarami pong reward. So, rewards come to those who diligently seek Him. Ano bang mga reward dyan? Pag tayo naniniwala at nagkatiwala sa Diyos, napakaraming reward dyan. May-experience natin yung alin. Kung may sakit ka, nagkatiwala ka kay Lord, anong reward? God will heal you. Amen. Ano mang uri ng karamdaman, God will heal you. Kaya kang pagalingin ng Diyos. Kaya tayong pagalingin ng Diyos. Pag nagkitiwala tayo sa Diyos, nanampalataya tayo sa Diyos. Wala kang pera-pera ngayon. Matindi yung faith mo kay Lord. God will provide all your needs. Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Yun ang sabi ni Paul. Kaya pag nagkitiwala tayo sa Diyos, lahat ng pangailangan mo, kayang i-provide ni Lord. Lahat ng pangailangan natin, kayang i-provide ni Lord. Sabi ko sa nakaraan, God is able. Kayang-kaya ng Diyos. God is able to create from nothing to something. Amen? Kaya nga nilikha ng Diyos ang mundong ito, nilikha niya mula sa wala. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, nang likha ng Diyos ang mundong ito, napakadilim, walang hugis o anyo. Sabi ron, dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi lang ng Diyos, God said, let there be light. And there was light. Yun yung power ng Diyos. From nothing to something. Kaya pag nagtitiwala tayo sa Diyos, take note, God will create in your life, in my life, in our lives. From nothing to something. Amen? Mula sa wala, magkakaroon ka. Na-experience ko sa buhay ko, sa aking panampalataya kay Lord. He will never leave me, nor forsake me. He will never leave us, nor forsake us. Ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Maraming reward tayo matatanggap pag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. Yun ang katotohanan. So, faith earnestly seeking God. Yun yung pang-apat. Hallelujah.
At siyempre, pag seryoso tayong nahanap natin ang Diyos, take note, rewards comes to those who diligently seek Him. Amen? So maraming rewards yun. Sabi ko kanina, kung may sakit ka, kaya kang pagalingin ng Diyos. Wala kang kapira-pira ngayon, kayang mag-miracle ang Diyos ng iyong financial needs. Amen? Hallelujah. So wala kang bahay, bibigyan ka ni Lord ng sariling bahay. Ha? Wala ka pang sasakyan, bibigyan ka ni Lord ng brand new car. Anong desire mo? Fortuner? Ha? Everest? Expander Cross? Expander? Innova? Ha? Hindi karag-karag ang bibigay sa'yo ng Lord. Brand new. Ha? Kayang-kayang ibigay ng Diyos yan. According to your faith. Huwag ka lang mag-alinlangan. Ha? Nangailangan ka ng stable job. God is able. Kayang-kaya ka ng Diyos bigyan ng stable job. High salary. Manampalataya lang tayo sa Kanya. Amen. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Rewards come to those who diligently seek God. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Amen. May anak ka na mag-aaral na sa kolehiyo, kayang-kaya rin nila i-provide yung pag-aaral sa anak mo. Na-experience ko yun. Yung anak ko na pinagpipre ko na pag nag-aral sa kolehiyo, full scholarship. Nangyari po yun, mga kapatid. Amen. Yung aking panalangin, araw-gabi, full scholarship. Ibig sabihin full scholarship, wala ka nang babayaran sa school. Hindi basta-basta magpaaral sa ngayon. Gagastos ka ng 500,000. So, siyempre, depende sa school na papasukan mo. Amen? Sa buong taon. O sa buong pag-aaral. So, sa biyaya ng Diyos po, according sa aking panampalataya sa Diyos, sa aking pananalig sa Diyos, pagpipre ko sa Panginoon, aking may bahay. So, purihin ng Diyos. Granant ni Lord yung aking request. Hindi lang basta scholarship, kundi full scholarship. Amen? Kaya yung pagtungtong siya ng college, hanggang matapos, 4th year, college, 4 na taon, wala pa akong binayaran. Nising ko, mga kapatid. Full scholarship. So, siyempre, bago ka magkaroon ng full scholarship, pinagpipre ko rin po, mataas ang grades. Na-maintain po yun ng aking anak, mataas na grades. Okay? Kaya na-maintain niya yung full scholarship hanggang matapos yung kolehiyo. Amen? So, purihin ng Diyos. At pinagpipre ko rin na sa kanyang pag-exam noon para pagpasok sa college ay matanggap siya sa isang magandang kolehiyo. Okay? Purihin ng Diyos. Answered prayer. Lahat. Hallelujah. Pumasa siya sa 2 university. So, sa biyaya ng Diyos. So, ang pinili lang po niya ay Bulacan State University. Purihin ng Diyos. At sa 4 na taon ng pag-aaral na doon, wala pa akong ginastos. Nising ko. Ha? Wala pa akong binayaran doon kasi full scholarship. Na-maintain po niyang mataas na grades. 90 plus. Hallelujah. Binigyan po siya ng wisdom ng Panginoon. At purihin ng Diyos. Siya po ay nakapagtapos ng full scholarship. At hindi lang po yung full scholarship, mayroon pa pong monthly allowance. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So, yun yung dulot, yung reward ng panampalataya ko sa Panginoon. May monthly allowance pa po siya. And then, nakagraduate na po siya. Purihin ng Diyos. At siya po ay isang software engineer. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. So, yun po ay blessing ng Panginoon. Amen. At siyempre, nung makagraduate na, sabi ko, prayer ko naman ay huwag sa malayo yung kanyang OJT. Ha? So, purihin ng Diyos. Answered prayer rin po.
Napakalapit lang ang objective niya. Ha? Purihin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit napakalapit? Nasa bahay lang po. Online lang po ang objective niya. Purihin ng Panginoon. Answered prayer na naman po. So reward come to those who diligently seek Him. Amen? Yun yung reward. And then sabi ko, after siya makapag-graduate, makatapos ng kanyang pag-aaral o OJT, ma-absorb siya. Ibig sabihin, makapagtrabaho siya sa agad. Aba, answered prayer na naman ulit. Bakit? Hindi pa siya nag-graduate. Kinuha na siya na trabaho sa isang malaking company, Accenture. So, purihin ng Diyos. Imagine mo yan. Hindi pa nag-graduate pero papasok na siya sa trabaho. So, yun yung reward ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya pag tayo po nananampalataya sa Diyos, matutuwa ang Diyos. At pag natuwa ang Diyos, may reward. Amen? Kaya huwag tayong mag-alinlangan kasi ang isang tao puno ng pag-alinlangan, walang blessing po yan. Amen? Gusto natin makatanggap ng maraming rewards, dapat patindihin natin yung faith natin kay Lord. So we must intensify our faith, genuine faith to the Lord. Amen? So yun po yung pang-apat mga kapatid. Faith is earnestly seeking God. And lastly, tayo magkatapos, faith endures trials and perseveres. Amen? So ang pananampalataya po na ika nga nananatili, nagtsatsaga, yun po ay nakakalugod sa Panginoon. Kahit maraming trials, pero nandiyan ka pa rin. Hindi ka sumusuko. So yun po ang nakakalugod sa Diyos. Hindi yung pagdating ng problema, sumusuko ka kaagad. Naku, hindi matutuwa si Lord sa iyo. Amen? Walang blessing darating dyan. Kaya kahit anong problemang dumating sa atin, dapat matyaga tayo, nanatili tayo. Okay? Hindi tayo nagbabackslide. So yun po yung nakakalugod sa Diyos. Take note, faith that please God remains steadfast even in difficulties. Amen? Yun yung nakakalugod sa Diyos. Hindi ka sumusuko. Matatag ka, nanatili ka, tapat tayo sa ating Panginoon. Amen? So napakahalaga po itong pinag-aralan po natin patungkol sa pananampalataya kasi pag tayo nananampalataya sa Diyos ng totoo, mabubuhay tayo sa mundong ito na puno ng saya, puno ng galak. Yun ang katotohanan mga kapatid. So tingnan natin sa James chapter 1 verse 3 to 4. Kung kayo po ay may Biblia, so samahan niyo akong magbukas. Chapter 1 verse 3 to 4. Ano sinasabi ng Bible? Hallelujah. So sabi niya, trial test faith and produce perseverance, making believers mature. Amen. Hallelujah. So ang ating pananampalataya, pinapadaan tayo sa mga testing ng buhay. So para tayo ay mag-mature. Sabi nga sa verse 3 and 4, sabi rito sa verse 3, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen? So, pinapadaan tayo ng Diyos sa mga pagsubok para malaman kung talagang tapat tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. At siyempre, para malaman na lumalago na ba tayo sa Panginoon. Parang walang pinagkaiba yan sa, hallelujah, sa isang anak. Sinasanay maglakad para matutong maglakad. Para lumago yung mga buto niya, lumakas. Okay? So, ganun po yung ating pananampalataya. Tinitesting tayo para malaman kung talagang tapat tayo sa Diyos at para lumago tayo. Parang walang pinagkaiba rin po sa agila. Ha? Sinasanay ng inahing agila yung kanyang anak o inakay para ika nga matuto. Okay? Mag-matured. Okay? Kaya ang gagawin ng agilang inahin, so aakyat siya, mabilis siyang aakyat sa taas o lilipad. Ha? Pagkatapos, pagdating sa taas, bibitawan niya yung kanyang inakay. Bubulusog sa pababa. Pero dadive na naman po yung inahing agila, at pagdive niya, sasaluhin niya sa ilalim yung kanyang inakay. Akala ng kanyang
Ang ina kay malalaglag na siya pero hindi niya alam. Nandun yung kanyang nanay na sasaluhin siya. Sinasanay siya. Ganun din po ang buhay natin. Sinasanay tayo ng Panginoon para maging matatag tayo, lumago tayo, maging malakas tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga ng 1 Peter chapter 1 verse 7, sabi ng Bible, so sabi roon, sabi niya, basahin natin, sabi dito, ang ginto na nasisira ay pinaraan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit pa kaysa ginto ay pinaraan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo papurihan, dadakilain, parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So, ang ginto na nasisira, pinaraan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. So, ganoon din naman yung ating pananampalataya. Pinaraan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Okay. Our conclusion, faith that pleases God is more than beliefs. It's a living, active trust in Him that leads to obedience. So, yung pananampalataya na nakalugod sa Diyos, higit pa yan sa paniniwala. Amen? It is a living, active. Pamumuhay na aktibo tayo, nagtitiwala sa Diyos, sa Kanya. Trust in Him. It's a living, active trust in Him that leads to obedience, perseverance, and a heartfelt pursuit of His will. Amen? So like Abraham and many others, our faith pleases God when it is confident in His promises and demonstrated through action. Yan ang pagandang example si Abraham. A father of faith. Amen? So, hindi basta-basta yung ginawa niya. Inialay niya sa Isaac. Pero sa kanyang pagsunod sa Diyos, ano nangyari? Ginantimpalaan siya ng Diyos. Tinawag siyang father of many nations at si Abraham ay naging mayaman sa kanyang kapanahonan. Amen? So I hope, I believe na mayroon po tayong naunawaan. So mandalitang iyo mo ko, Lord, thank you sa mga paalaala mo sa iyong salita na napaka-importante na aming pananampalataya ay nakakalugod sa iyo. Purihin ka. Jesus name. Tas lang po natin ating makamay. Sundan natin magsing panalangin na ito. Sabi natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po ko sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, humingi po ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Inisin niyo po kanyang banal na dugo, binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon, tagapagligtas. In Jesus name. Sulat niyo po ang pangalan sa aklat ng buhay. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po nakinig ng salita at mga tumanggap sa iyo. Pagpalay mo silang lahat. Nangailangan ng kagalingan, pagalingan niyo po. Nangailangan ng mga financial, pagkaloob niyo kalang mga financial needs. Nangailangan ng stable job, pagkaluban mo sila ng stable job. Salamat po, Diyos, sa mga palaala mo sa amin sa araw na ito. Pagpalain niyo po, Diyos. Hallelujah, ang lahat nag-tune in sa oras na ito. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. So, kunting paalala lang po bago tayo mag-closing prayer. So, every Sunday, tuloy-tuloy po ang ating Sunday service, 9 o'clock in the morning. Doon lang po yan sa may number 500, Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Harap lang po ng Ilibit Town Center sa may gito ng Hillcrest. Sabangan Building, sa ibaba ng Sabangan Building, may City Savings Bank. Nasa 3rd floor lang po tayo. Okay, every Saturday rin po, tuloy-tuloy ating panalangin, 8:30 in the morning. Okay, at ganun din po, every Wednesday, tuloy-tuloy rin po ang ating panalangin through Google Meet, 8 p.m. naman po. At every Thursday, tuloy-tuloy ating midweek service through our FB Live sa FB page po ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. So mag-like po tayo at mag-share. Okay? So tayo mag-closing prayer na po. Lord, thank you sa mga salita mong aming natutunan sa araw na ito. Napakalaga na aming pananampalataya ay nakakalugod sa iyo. Salamat po, Diyos. Purihin ka. Tinatanggap namin ngayon mayamang pagpapala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone. Bye-bye.